Okay. Asek, samantaling ko na rin yung napag-usapan natin last week, sabi ni Secretary Ping De Jesus, may pagpupulong po bukas kaugnay nitong controversial na bidding sa driver's license, Asek? Opo, meron po. At yan ay sa kautusan ng ating mahal na Secretary Ping De Jesus. Opo, at bukas na po ito? Opo. So, ngayon po, yung bidding, sabi nyo sa akin last week, suspendido po muna ito, Asek? Sinuspindi po ng ating sekretaryo. Opo. At nasabi ko nga po, yan ay inabutan ko lamang po na suspended lang noon at dahil kailangan ng ituloy sa tagal na wala kaming kontrata sa driver's license. Okay, totoo ba na yung 2003 contract na Amalgamated Motors o AMPI, natapos na ho yung 2003, yung kanilang pagsusupply ng driver's license, Asek? Ayon po sa aking nabasang kontrata ay natapos na po. At, 2003 po? Opo, at kami lamang ay doon sa quantum merit, kaya kailangan nung maituloy ito. So 7 taon, nagbabayad ho ang LTO ng 500 million pesos taon-taon ng walang kontrata. Tama ho ba, Asek? Hindi ko po alam ang figures kasi inabutan ko pong suspended ito and have to continue para maayos po yung kontrata namin sa driver's licenses. Kasi kung 3 million driver's license taon-taon sa halagang 150 pesos, so aabot nga ho ng mga 500 million pesos ang revenue na yan. Tama ho ba? Opo. Okay. Yung TOR, yung Terms of Preference, Asek, so nire-review na po ito mismo ni Secretary Ping? Yung pong Bid and Awards Committee ng LTO at saka po ng legal ng DOT. So, yung kumakalat na babalik tayo sa papel na driver's license, tama ho ba yun? Ibang klase hong papel ito. Yung itong ating current license ngayon, kung napansin nyo at napansin ng marami, ito po yung tinatawag nating PVC at plastic ito. At nabubura ho yung picture at ito ay breakable. Madali ho siyang mabali. Lalo na sa mga lalaki na inilalagay nila ito sa ating mga wallet. So, you will notice na madali itong masira. So, doon sa terms and of reference na nabasa ko, ay mas maganda po ang mangyayari dito sapagkat ito ay favor-based nga, pero yung ink po niya papasok doon sa papel mismo na 80% base at pagkatapos ito ay hindi na po nila kayang kopyahin o i-reduplicate. Hindi mapepeke? Hindi po mapepeke ito at meron siyang security features at hologram na hindi na ho kayang gayahin po ng iba. Okay. Pero itong mga bidder pong ito, sinasabing pinapaboran nyo sa TOR, no? Hindi naman ito yung same contractor din po na walang kontrata since 2003. Well, ang bidding po dito ay transparent. Ang pagkakaalam ko, 10 yata ay bumili ng TOR. At ang inyong lingkod ay hindi naman nakialam doon sa kanilang Bid and Awards Committee Group. Okay. Asek, saan pupunta nyo para mag-traffic ngayon? Ngayon po ay sa flag ceremony at meron kaming konting program. At lahat po ng mga regions ngayon, during the flag ceremony ay magkakaroon ng konting program before the deployment. Okay, imbitahan nyo yung aming mga lady host dito para suportahan yung inyong mga traffic enforcer po. Okay. Salamat po, Asek. Salamat po, magandang umaga sa inyong lahat. LTO Chief Assistant Secretary Virgie Torres. Isang trabahador sa Malabon, pinagsasaksak ng di pa nakikilalang suspect sa loob mismo ng kanyang bahay. Ang report mula kay Trisha Zafra. Sa eskinita na inabutan ng kamatayan ang lalaking ito matapos saksakin ng isang di pa nakikilalang salarin sa sitio sa East Barangay Catmon, Malabon City mag-aalas 9 ng gabi. Lumalabas sa investigasyon na pinasok sa kanyang bahay sa kasinaksak sa dibdib ang 30 anyos na biktimang si Teddy Gonzales, trabahador sa isang pagawaan ng salamin sa lugar. Matapos pagsasaksakin, nakatakbo papalabas ng bahay ang biktima para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pero natuluyan din siya sa tinamong malalim na saksak sa dibdib. Tapos nagising ako, tumakbo ako. Tapos nung paglapit ko sa kanya, sabi niya ganun. Tumakbo ako sa labas, hingi ako ng tulong kung pwede niya dalhin sa ospital yan. Pag balik namin, wala na daw, sabi niya, wala na. Sabi niya ganun. Hinawakan din sa kapitbahay namin, sabi niya, wala na, malamig na. Dahil walang nakasaksi sa krimen, nahihirapan ang mga otoridad na matukoy kung sino ang salarin at kung ano ang motibo sa pagpatay. Pero ayon sa kapitbahay at kapatid ng biktima, isang alias Mario ang nakaaway at nakasakitan nito sa isang inuman kamakailan lang at maaaring may kinalaman sa krimen. Basta alam ko dito, may kaaway lang po kasi nalalaman ko lang sa bodega na
may kaaway siya dito. Yung dati, may ano siya. Kaaway, pero okay na daw yun sa barangay. Okay na daw yun sa barangay. Kasamahan lang yata yung sa trabaho yun eh. Ano nagawain nila? Wala, lasing din. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang pangyayari. Ito ang unang balita mula sa Malabon City. Trish Zafra reporting. Isang taong gulang na bata, maswerteng nakaligtas matapos mapabayaang gumapang na mag-isa sa isang highway sa Turkey. Makikita po sa security camera footage ang paggapang ng bata patungo sa highway. Maya-maya umupo pa ito sa mismong kalsada. Todo iwas naman ang mga sasakyan sa bata. Nakaalis umano ang bata nang makatulog ang kanyang ina habang namamalimos sa gilid ng kalsada. Dumating ang mga otoridad para i-rescue ang bata matapos silang tawagan ng mga driver. Pansamantalang nakulong ang ina ng bata pero pinalaya rin. Presidente ng Chile na si Sebastian Pinera, binisita ang minahan kung saan na-trap ang 33 minero. Ayon kay Pinera, ginagawa ng pamahalaan ang lahat para mailigtas na ang mga minero na 47 araw nang nasa ilalim ng lupa. Tiningnan ni Pinera ang ginagawang paghuhukay sa minahan. Nakipagkita rin siya sa mga pamilya ng mga minero na nagbabantay sa lugar. Target raw ng operasyon na matapos ang paghuhukay at mailigtas ang mga na-trap na minero bago magpasko. Actor-comedian Russell Brand inaresto sa airport sa Los Angeles matapos makainitan ng ulo ang isang photographer. Araw ng Biyernes nang dakpin si Russell ng mga pulis dahil sa umano'y pananakit. Kasama niya dumating sa LA ang singer-girlfriend niyang si Katy Perry. Agad na dinumog ng mga paparazzi ang dalawa paglabas ng paliparan. Pinakawalan din si Russell kinalaunan matapos magpiyansa ng halagang $20,000. May chika pa ako mamaya, kaya dyan lang kayo. Isa pang hirit mamaya, isa na namang fetus natagpuan sa Quezon City. Tumagas na oil well sa Gulf of Mexico, tuluyan ng naselyuhan matapos ang 5 buwan. At narito na po sina Susie at Kuya Lar.